laboratory or diagnostic request at hospital bill. Wala pong nakalagay doon na kailangan mo na may referral ka or guaranteed letter mula sa isang politiko. Ginagawa kayong tarantado ng mga politikong yan na hindi sa inyo pinapaalam ang tunay na prosesong nakalagay sa batas. Wala pong nakalagay sa batas ng Malasakit Center na kailangan ay may referral ka ni congressman or ng isang party list. Wala pong nakalagay sa batas na ganyan. Diyos mio. Eto na, nakakaloka, di ba? Nakakaloka. Nakakaloka ang mga nangyayari. Okay. Nakakaloka talaga. Kasi sinasalaula ng mag-asawang Martin Romualdez at Yeda Marie Romualdez ang mga Pilipino. Okay? Pag-uusapan natin yan, pero bago ang lahat, gusto ko munang batiin ang mga kaka-tune in pa lang. Mga kaka-tune in pa lang, hello, Nay. Ayan, i-share nyo ito para malaman ito ng mga taong bayan ang totoong proseso sa gobyerno nang hindi po kayo naloloko ng mga politiko na ginagamit kayo para pagmukain na sila ay may ginagawa. Hello kay Jean na nasa Hong Kong. Hello kay Evelyn na nasa Sydney. Kamusta kayo? Ito ay para malaman nyo rin kung ano ba ang proseso talaga sa gobyerno. So, ayan. Kailangan nyo po itong maintindihan para hindi po kayo naloloko. Okay? At nagagago ng mga politiko. Dahil tinatarantado po ng Tingog Party List at ni Martin Romualdez at ng kanyang asawa, mga Pilipino. Okay? At hindi po natin ito kakayaan dahil dapat doon lamang tayo sa tama. Hindi po ba? Hello sa mga nasa Canada. So, paki-share lang po. Kung gusto nyo pong malaman ang totoong proseso ng ating Malasakit Center. Okay, para malaman nyo po ang tunay na proseso ng Malasakit Center. Okay? Para hindi po kayo naloloko ng mga politiko at nagagamit para sa kanilang katarantaduhan at kaipalan at kakupalan at putang inang katigasan ng pagbumuka. Yun lang po, no? I-share nyo po ito ng hindi po kayo nagagago. Kasi kakaibang panggagago itong ginagawa nila, no? Niloloko nila ang taong bayan. So, kung gusto nyo pong malaman ang tamang procedure sa Malasakit Center, paki-share nyo po ito at kung sino po ang gustong makaalam para hindi po sila ginagawang kinakasangkapan ng mga politikong katulad ni Martin Romualdez at ng Tingog Party List na pinapangunahan ng kanyang asawa na si Yeda Marie. Dahil isa itong kasalaulaan at panluloko sa taong bayan. Alam niyo naman po ang isyong ito ay pumutok dahil nga itong babasahin natin, no? Parang naka-deactivate na ata yung page ng Tingog Party List, pero buti na lang may nag-screenshot ng kanilang excuses tungkol doon sa kumakalat nga na meron silang papakita ko sa iyo, papakita ko. Okay, papakita ko. So, may ganyang kumakalat, di ba? Nakikita niyo yung kumakalat ng ganyan. Na ang ano niyan is referral barcode. Okay? Referral daw ito sa ospital. Referral. Ang referral ay ito, yung pagmukha ng mag-asawa, yung nakabalagra dun sa voucher, may Tingog Party List pa nakalagay. Isa po itong katarantaduhan.
At ipapaliwanag ko lang po ito. Hintayin lang po natin ang mga naghihintay po ng ating live. Ipapaliwanag ko po kung bakit po ito ay isang katarantaduhan at isang malaking kasalaulaan. Ngayon, kung meron kayong mga kamag-anak na sa tingin nila ay dapat nilang lumapit muna sa tingog party list para maka-avail ng mga serbisyo ng Malasakit Center, ipakalat nyo po ito para malaman po nila ang katotohanan at para makita po nila kung paano po sila ginagago ni Martin Romualdez at ng tingog party list na pinangungunahan ng kanyang asawa ni si Iada Marie. Doon lamang po tayo sa katotohanan. Tigilan po natin itong sa panluloko at pangungupal at pangsasalaula ng ating serbisyong binibigay ng gobyerno. Okay. Di ba pinakita ko sa inyo yung voucher? Okay, kumakalat na kasi yan, no? Kumakalat yung voucher na yon at yung page ng Tingog Party List Cotabato ay ipinaliwanag niya ito. Okay? So, ang sabi niya dito, ito ang paliwanag ng Tingog Party List. Naka-deactivate na ata to, no? Kasi naloka ang mga taong bayan. So, ito yung kanilang reasoning. Okay? Sabi niya, FYI, ito po ay guaranteed letter na binibigay sa mga pasyente representatives sa tuwing mga ngailangan ng tulong medikal gaya ng hospital bill, medicines, laboratories, diagnostic procedures at para sa mga dialysis patients. Libre po itong binibigay sa Tingog Center ang GL. Ano ba yung GL? Guaranteed letter na ito ay isa sa requirements ng Malasakit Center. So sabi nila, ang guaranteed letter daw na ito ay isa sa mga requirements ng Malasakit Center para maproseso at maibawas ang kanilang hospital bill. So yun ang sinabi ng page ng Tingog Party List Cotabato sa pagtatanggol ng voucher na kumakalat na yan na may pagmumuka ni Martin Romualdez at ng kanyang asawa at may nakalagay pang Tingog Party List. Naintindihan niyo yung sinasabi. Okay? Ang sinasabi nila, requirement daw yan. Okay? Isa raw ito sa requirement ng Malasakit Center para maiproseso at maibawas ang kanilang hospital bill. Sa mga hindi po nakakaalam, ang Malasakit Center po ito ay nagsimula. Ang patakaran ito ay nagsimula sa Davao City. Okay? Ang nangyayari dito sa Davao City, this is a one-stop shop. Okay? One-stop shop. Ibig sabihin, lahat ng benepisyo na pwedeng makuha mo, okay? Nandyan na sila lahat. Okay? Para kung hindi ka po pwede sa PCSO, nandyan ang DSWD. Kung hindi pwede sa DSWD, meron pang iba. So, nandyan lahat. Nandyan sila lahat. Okay? Or pwedeng sila sabay-sabay para hindi mo napupuntahan bawat isang ahensya. Yan po ang idea ng Malasakit Center na isinabatas ni Senator Senator Bongo. Okay? Noong 2018, nag-open ang first Malasakit Center at nung na-elect si Senator Bongo, naisabatas ang Malasakit Center Act. Okay? Noong 2019, bilang Republic Act number 11463. Okay, Malasakit Center. Okay. Ngayon, titingnan natin, okay? Uulitin ko ang sinabi ng Tingog, ha? Kaya kita mo pinagloloko kayong mga Pilipino nito. Tigilan nila to. 'Di ba? Ang sabi niya, ang guaranteed letter daw na ibinibigay sa mga pasyente representatives sa tuwing mga ngailangan ng tulong ay isa sa mga requirements ng Malasakit Center para maiproseso at maibawas ang kanilang hospital bill. Requirement daw yan, guaranteed letter. So pupuntahan natin yung batas. Dapat ang Tingog Party List, pag mag-i-explain, dapat naaayon sa batas. Hindi ba? Okay. So ito ang implementation of the medical and financial assistance to indigent and financially incapacitated patients pursuant to Republic Number 11463, also known as Malasakit Centers. Ano ito? Ito po yung implementing rules, okay, ng Malasakit Center. So pag titingnan po natin ang implementing rules, okay, ang nakalagay po dyan, kita mo,
services. Diba? Okay, ito ang kailangan, no? PCO, pag ikaw ay nagkukuha ng sa PCSO, ayan lang ang kailangan mo. Confinement, ito pala yung mga assistance na pinoprovide. So, yung mga documentary requirements, kita nyo, documentary requirements, pag PCSO, so nasa one-stop shop ka, di ba? Pag nakikita mo yung PCSO, kailangan mo lang ng confinement or statement of account, chemotherapy, treatment protocol, hemodialysis, ganyan. Ayan lang. Okay? Pag DSWD ka hihingi ng financial assistant, kailangan mo lang ng photocopy of valid government ID or other legitimate proof of identity, official price quotation of general assistive devices, funeral contract kung burial. Okay? So, origin, ganyan. Okay. So, DOH, pag medical assistant, medical certificate, certificate of indigency, drug or medicine prescription, laboratory or diagnostic request, hospital bill. Okay. Availment of process. Oh, the following steps shall guide the authorized personnel from each participating agency. So, host hospital desk, nandun lang sila. Oh, PCSO desk. DSW desk. Oh. 'Di ba? Oh, outpatient. Oh. Ngayon, kung referred patients, kita mo. Referred patients. Oh, wala naman ditong guaranteed letter. 'Di ba? Paano ka bakit kailangan ikaw ang mag-guarantee? Diba? Bakit ikaw? Bakit ikaw ang mag-guarantee? Nasaan dito sa batas? Ang magre-refer ng patients ay yung hospital. Hindi ikaw. Nakita nyo ba? Hindi nyo kailangan lumapit sa politiko para magkaroon ng referral. Dahil ayon sa Malasakit Center, okay, nandun na nga lahat ng serbisyo. May documentary requirements sila. Walang guaranteed letter for, uulitin ko po, wala pong requirements sa batas ng Malasakit Center na kailangan meron kang referral letter mula sa politiko para makapag-avail ka ng serbisyo ng Malasakit Center. Wala pong ganon sa batas. Pag sinasabi nila na kailangan mo ng ganon, pinaglololoko po kayo ng mga politikong yan. Walang ang titigas ng mga pagmumuka ng mga politikong yan. Wala pong nakalagay sa batas na Malasakit Center Act na kailangan mo ng referral mula sa kahit sinong Poncio Pilato para ikaw ay makapag-avail ng nararapat sa iyo na serbisyo ng gobyerno. As long as ikaw ay financially incapacitated na patient at indigent, meron ka lang ibibigay na requirements at wala po sa requirements na kailangan mo ng referral ng politiko para mabigyan ka ng serbisyo ng gobyerno. Wala pong ganon. Uulitin ko, okay? Halimbawa, kukuha ka ng DOH medical assistance. Ang kailangan mo lang ay medical certificate or medical abstract, certificate of indigency, drug or medicine prescription or treatment protocol, laboratory or diagnostic request at hospital bill. Wala pong nakalagay doon na kailangan mo na may referral ka or guaranteed letter mula sa isang politiko. Ginagawa kayong tarantado ng mga politikong yan na hindi sa inyo pinapaalam ang tunay na prosesong nakalagay sa batas. Wala pong nakalagay sa batas ng Malasakit Center
na kailangan ay may referral ka ni congressman or ng isang party list. Wala pong nakalagay sa batas na ganyan. Tinatarantado kayo ni Martin Romualdez at ng kanyang asawa. Mga putang inang to, gagawa kayo ng rason. Wala naman sa batas yung sinasabi ninyo. Oh, di ba? Sa DSWD, pag kukuha ka ng financial assistance, ang kailangan mo lang photocopy of a valid government-issued ID or other legitimate proof of identity. Ikalawa, official price quotation of general assistive devices. Ikatlo, funeral contract, death certificate or certificate from tribal chieftain, imam or doctor or authorized medical practitioner in the absence of a death certificate and transfer permit if applicable. Original unified intake and certificate of eligibility. Wala pong doon nakalagay na kailangan mo ng referral mula kay congressman, kay senator. Wala pong nakalagay doon, tinanggal. Wala nga yun eh. Ito ang nakalagay sa batas. Kaya yung mga umeepal ng politiko dyan, yung mga umeepal na politiko na, mag-i-issue kami sa inyo ng guaranteed letter, kinukupal kayo. Kinukupal kayo. Ngayon, halimbawa, ikaw ay nasa private hospital. Okay? At ikaw ay, or yung hospital ay walang malasakit center. Pwede kang i-refer ng hospital na yon kung ikaw ay nangangailangan. Nakalagay dito sa IRI, sa Implementing Rules and Regulation ng Malasakit Center. Referred inpatients from hospital with malasakit centers shall be billed out by the receiving patients. The referring hospital can pay the bill and charge it in the patient's hospital bill. Charging order shall be followed. Okay? For referred inpatients and outpatients from hospital without malasakit center, patients with referral from MSWD shall be accommodated in the receiving malasakit center. Yung malasakit center. So, bakit kayo? Okay? Nasaan dito na ang party list involved sa implementation ng malasakit center? Ginagago ninyo ang taong bayan. Naglalagay kayong tingog party list, naglalagay kayo ng proseso na hindi kailangan. Wala kayo sa batas. Umiepal kayo sa proseso na hindi naman kayo kailangan. Hindi kayo kailangan. You are not necessary in the process. Wala rin kayong naidadagdag na tulong. Dahil pera ito ng taong bayan. Ang magre-refer ay medical social worker. Okay? As a result of his or evaluation using a standard form in determining patient client's eligibility to avail medical and financial assistances. Certificate of eligibility. Paano kayo naging medical social worker? Kayo nag-i-issue ng certificate of eligibility. Di ba dapat DSWD yan? Or DOH. Anong mali? Sabi dito, mali po kayo. Sabi, mali po kayo. Ano to? Sabi, anong mali? Ano daw yung mali sa akin? Paki-repost nga yung comment. Ano daw, mali po kayo, madam, nung kailangan po namin ng, ano nakalagay? Ano daw yung mali ako? Sabi ni sa batch. Mako. Sabi ni Mako, paki-repost nga yung comment ni Mako. Yung mali daw ako. Mali yung batas, Mako?
Mali yung batas? Binasa ko yung batas sa'yo. Ito yung implementing rules and regulations sa Malasakit Center. Hindi ako yung mali. Mali yung batas o yung nagpapatupad ng batas? Diba? Sabi, mali po kayo. Paki-repost nga yan. Hindi, paki-repost. Wag, ipaki-copy and paste pala yung comment ni Mako. Sabi, mali. Kasi hindi ko makita yung buong comment eh. Kasi naka-reply lang yung nakikita ko. Ito, nakikita ko na. Sabi ni Mako, mali po kayo, Madam Sasot. Nung kailangan po namin ng malasakit, kailangan daw po ng request letter kay Alfred Vargas, sabi ng namamahala sa barangay namin. Hindi po ako ang mali. Ang mali po yung barangay ninyo. Nagigets ninyo? Hindi po ako ang mali. Binasa ko po sa inyo yung batas. So, sino yung tama? Yung batas o yung barangay ninyo? Mamili ka. Mamili ka Mako Taba. Diyos ko dahil, troll account pa to. Mamili ka, troll account ng Mako Taba. Sinong tama? Yung batas ng Malasakit Center o yung barangay ninyo? Kayo mga nakikinig sa akin, sino ang tama? Yung batas ng Malasakit Center o yung barangay ng troll account na yan? Wala kang kailangang referral letter na nakalagay sa batas. So kung sinasabi na kailangan mo ng referral letter mula kay congressman, kay senator or ganyan, wala po ito sa batas. So hindi po ako mali. Ang mali po yung nagsasabi sa inyo na kailangan nyo ng referral letter. Wala pong ganong requirement sa batas. Nagigets ninyo? Wala pong kailangan sa requirement sa batas na kailangan nyo ng referral mula kay congressman or ganitong party list. Wala pong ganon. Hanapin niyo nga, isampal nyo nga sa pagmumukha ko kung nasaan sa implementing rules and regulations ng Malasakit Center Act na kailangan ng referral ng isang politiko para makapag-avail ka ng services ng iba't ibang ahensya ng gobyerno na nasa one-stop shop ng Malasakit Center. Nasaan? Anong article? Dapat, di ba? Dapat ganun tayo eh. Ganun tayo dapat. Hindi yung, kasi ganito yung ginagawa. Bakla ka pa lang ng taon. Dapat alamin mo muna yung batas, okay? At tingnan mo kung yung ginagawa nila ay naka-align or ay fina-follow yung batas. Huwag mo sasabihin sa akin na ito po kasing ginagawa nila kaya yun yung tama. Bakla ka ng taon. Ang tama ay kung ano yung nasa batas. Yung ginagawa nila, dapat iyong i-evaluate kung ito ba'y naaayon sa batas. Ngayon, kung ayaw ninyo, okay? Kung ayaw ninyo yung batas, ayaw nyo sundin yung batas ng Malasakit Center Act na walang nakalagay na kailangan ng referral ni congressman, ni senator, ng ganyan, mga bakla pala kayo, anong gagawin ninyo? Huwag na tayong sumunod ng batas. Kung ano na lang sinabi ni congressman, kung ano na lang sinabi ni senator, yun na lang yung susundin natin. Sabi ni Aning Payat, saan ba makikita mga batas? Well, una-una, pwede nyo hingin ang batas sa ahensya ng gobyerno. Ito may Google. Pwede nyo i-research. Malasakit Center Act. Pwede nyo i-research. Diyos ko dahil. Nagbababad kayo sa social media, hindi man lang nyo i-research yung mga batas. Kukunin nyo yung Implementing Rules and Regulation. Yan ang tawag, IRR. Implementing Rules and Regulations ng Malasakit Center Act. Uulitin ko,
sa Malasakit Center Act at sa Implementing Rules and Regulations ng Malasakit Center Act, wala po dong nakalagay na kailangan ninyo ng referral kay congressman sa party list na ganito, kay senator, or kung sino man Poncio Pilato para makapag-avail po kayo ng serbisyo na binabayaran ninyo. Hindi po yan libre, ang serbisyo na yan. Ang serbisyo na po na yan ay binayaran ninyo sa pamamagitan ng inyong mga buwis. Wala po kayong utang na loob sa mga politikong yan dahil nabigyan kayo ng serbisyo. Hindi po niya yun utang sa kanila. Kayo, pinatrabahuhan ninyo yan sa pamamagitan ng mga buwis na binabayad ninyo sa iba't ibang aspeto ng inyong buhay. Kung ikaw ay nagtatrabaho, income tax. Kung hindi wala ka na, kung exempted ka naman sa income tax, nagbabayad ka ng VAT. So lahat ng serbisyo ng gobyerno ay hindi nyo po utang na loob sa kanila. Kahit sinong Poncio Pilato pa yan. Kahit Duterte pa yan or whatever. Yan po ay pera pera ninyo bilang taong bayan. At yung serbisyong natatanggap ninyo, kung kayo'y nangangailangan, yan po ay bayad ninyo dahil sa inyong buwis na binabayan. Hindi po yan libre. Kaya itong mga politikong ito, ginagago kayo. Bakit mo ipapaskil yung pagmumukha mo dyan? Sino ka ba? Hindi mo pera yan. Sana from the accounts of, personal accounts of Martin Romualdez. Walang ganon. Tang-ina mo, Martin. Tigilan mo yan, putang ina kayong mag-asawa. Sabi ni Aning Payat, so kung manghihingi ng wheelchair para sa tatay ko, okay lang yun. Well, pumunta ka nga. Maraming serbisyo ang gobyerno. Alamin ninyo. Diyos ko, yun na nga lang ang gagawin ninyo, hindi nyo pa gagawin. Kung ano yung pwede ninyong makuha. Diba? Kasi kaya kayo naloloko ng mga politiko dahil hindi nyo inaalam ang batas. Wala sa batas, di ba? Wala sa batas na kailangan ninyo ng referral mula kay congressman, kay senator, ganyan, para makapag-avail kayo ng serbisyo ng gobyerno. Wala sa batas yan. Kung nasa batas yan, nasaan? Wala. Diba? Sabi ni Solano, totoo, ito wala ding hiningi sa amin kundi bill at yung pharmacy na gamot lahat naman kasi ibibigay na ng hospital yun. Exactly. So, hindi kailangan ng referral ng politiko para makapag-avail sa Malasakit Center. Wala po ito sa batas. Pag sinasabi ng government official na kailangan ninyo ng referral nila, niloloko kayo ng politikong yon. Ito mga pasiklab ng Tingog Party List na ano daw ito? Anong sabi nila? Ano raw ito? Kailangan daw ng guaranteed letter. Wala pong ganun. Wala pong requirement na ganun sa batas. Gumagawa po sila ng sarili nilang procedure. Wala po ito sa batas ng Malasakit Center. Hindi nyo po kailangan ng referral. Okay? Hindi nyo kailangan ng referral ng kahit sinong politiko. Kahit si Duterte man yan. Okay? Hindi nyo kailangan ng referral ng isang party list para makapag-avail kayo ng serbisyo na para sa inyo kung kayo ay nangangailangan. Dahil itong serbisyo na ito ay para sa inyo kung kayo ay nangangailangan. Ito ay binayaran ninyo
bilang Pilipino sa napakabahabang panahon na kayo ay nagbabayad ng buwis sa Pilipinas. Either sa pamamagitan ng income tax or kung exempted kayo sa income tax, sa lahat ng binibili ninyo sa Pilipinas dahil lahat ng ginagawa ninyo sa Pilipinas ay may buwis. Kaya hindi ito libre. Kayo ay nagpapaniwala sa mga politikong ito na sila ang naging dahilan kaya ka nagkaroon yan ay sila ay mga hibang. Sabi ni Kaloka ako, baka may siningit sila na batas. Paano siningit na batas na kailangan mo ng referral letter? Wala. Hindi mo kailangan ng referral letter kahit sinong politiko. Walang nakalagay niyan sa batas. Sabi ni Jody, ang swerte talaga naming taga Davao kasi wala kaming mga epalitiko kung hingi kami ng tulong sa gobyerno. Kasi ito Malasakit Center, practice na yan. No, practice na yan sa Davao City. Okay? Ano yan eh? Nagsimula yan kay Sara Duterte. Tapang at ano ba to? So yang Malasakit Center, this was a practice from Davao City. Noon pa yan. Yang ganyan. Hindi lang Malasakit, Davao City. Ano bang tawag nila niyan dati sa Davao? Yung mga taga Davao dito, anong tawag nyo ba niyan dati? Alam ko, Malasakit Center na ba tawag nyo niyan noon? Di ba? Yung pupunta kayo ng nandun na lahat. Yung mga taga Davao dyan, hindi Malasakit Center ang tawag nyo dun eh, pero meron pang iba. Lingap. Ayan. Lingap. Yan ang tawag sa Davao niyan, lingap. Okay? Lingap. Lingap para sa mahirap. So, itong lingap para sa mahirap, ginagawa na ito sa Davao City. Okay? So, ano pa pala to? The Lingap para sa Mahirap program started my custom essay writer service. Ano pa pala? 2001. So, 2001 pa pala itong Lingap para sa Mahirap. Tapos, nandun na lahat ng serbisyo. Okay? Lingap ang tawag. Okay, ito nga. July 2001 pa ito ginagawa sa Davao City. Ang tawag ay Lingap para sa Mahirap. Okay? So, ginagawa niya, the city continues to extend medical assistance, food supplements, and hospital services to the Davao City constituent, especially those belonging to indigent families and the indigenous people. This professional service is the commitment of the city mayor through the Lingap para sa Mahirap program, LPM, which remains to be one of the major programs of the city. So, yung Lingap para sa mga mahirap, that's Malasakit Center. Okay, dyan nagsimula yung idea ng Malasakit Center. Okay, Lingap para sa Mahirap, 2001 pa. Yung Lingap para sa Mahirap, hindi mo kailangan ng referral from the mayor. Okay? Para maka-avail ka ng services. You don't need that. Okay? Punta ka doon, if you're indigent or from the indigenous community, you will get those services. Okay? Siyempre may mga requirements na kailangan mo ng ID or whatever. Pero, itong ginagawa nila ngayon sa Malasakit Center, hindi ito yung nakalagay sa batas. Okay? Na kailangan mo ng referral from Tingog Party, kailangan mo ng guarantee letter from Tingog Party. Hindi yan ang nakalagay sa batas. Walang nakalagay sa batas na kailangan mo ng referral from a politician para maka-avail ka ng mga serbisyo ng mga government agencies na nandoon nagpa-participate sa Malasakit Center. Kung sinasabi niyo sa amin na, hindi kasi sa amin, kailangan daw namin ng referral from Alfred Vargas or whoever, mali sila. Hindi, yung ginagawa nila, hindi nakalagay, hindi sang-ayon sa batas. Walang nakalagay sa batas ng Malasakit Center na kailangan ninyo ng referral from a politician. Nagigets nyo na. Walang nakalagay sa batas. Ginagago kayo. Dapat, ang nangyayari
nangyayari dito, this is already actually the work dapat ng executive na i-educate ang mga tao kung ano ba yung malasakit at kung ano yung kailangan nilang dalhin. Kung nangailangan sila. Actually, yung mga hospitals, okay, yung mga hospitals, alam na nila yan kasi na-brief na sila dito dapat ng DOH, ng Department of Health, okay, or ng DSWD, na ikaw, pag kulang ka ng pera or whatever, diba, meron kang makukuha. May universal healthcare nga tayo Ba't kailangan mo ng referral? Nagigets niyo? Nagigets niyo kung paano kayo ginagago? Ba't kailangan mo ng referral kay congressman or ano para makapag-avail ka ng universal healthcare na isang batas din? Wala naman nakalagay doon na kailangan mo ng referral mula sa politiko. So ginagago kayo ng mga politician na to. Papagago naman kayo. Tapos ito namang mga basahang vloggers ni Marcos. Nagiging instrumento ng panggagago. Ginagago lang kayo ng tingog. Hindi kailangan ng referral. Okay? Ayon sa batas, hindi kailangan ng referral ng politiko. Wala. Hindi kailangan. Guaranteed letter, ang nakalagay lang dito na nag-i-issue ng guaranteed letter is ang PCSO. PCSO issues a guaranteed letter addressed to the PMR. Ito nga sila yung magbibigay ng guarantee na sila yung magbabayad. Yung PCSO through the public assistance. Gagets nyo na. Kasi kung yung tingog gusto niya mag-DSWD, dapat nagpa-appoint na lang si Eda Marie as DSWD secretary. Ayun ang ginagago ninyo. Guaranteed letter daw for Malasakit Center. Wala po nakalagay. Tingog party list. Na-screenshot na yung sinabi ninyo. Sabi yung voucher daw na yun ay guaranteed letter. Okay? Ito po daw ay isa sa requirements ng Malasakit Center para maiproseso at maibawas sa kanilang hospital bill. Wala pong nakalagay na ganun sa batas na kailangan ng guaranteed letter ng politiko, ng party list, or whatever. Wala pong ganung requirement. Iniiba ninyo ang nakalagay sa batas. Ginagago ninyo ang mga Pilipino na hindi nabasa ang batas. Tang-ina ninyo. Kayo pa yung mga mambabatas, tapos ginagago ninyo yung mga Pilipino kung ano nakalagay sa batas. Tang-ina ninyo. Diba? Hindi po yun nakalagay sa batas. Alamin nyo po ang tunay na batas ng Malasakit Center. May Google. I-Google ninyo Malasakit Center Act. I-Google ninyo Malasakit Center Act Implementing Rules and Regulations para makita niyo doon ang requirements lang para kung kayo ay nangangailangan. Okay? Kung kayo ay nangangailangan. Na-hospital kayo, kamag-anak ninyo. Kung ano yung procedure para makapag-avail kayo ng mga tulong, ng mga serbisyo, hindi tulong, serbisyo ng gobyerno na binayaran ninyo bilang taong bayan. Obviously, hindi to open sa lahat, no, kung mayaman ka or whatever. This is only for those na mga nangangailangan. Sabi niya, sa Mindanao, mula pa 2019 dito sa Mindanao, inaramdaman namin ang bawat serbisyong binibigay ng Tingog Party List at Sir Martin Romualdez, hindi po siya speaker at household. Hindi po niya serbisyo yon. Serbisyo po yun ng gobyerno ng Pilipinas. Pera po ng taong bayan yon. Hindi po siya kailangan doon. Ang kailangan po noon ay executive department. Ang ginagawa po ng legislative department ay gumagawa ng batas. Ang Malasakit Center Act po
Okay? Ang nagpapatupad po nito ay ang Executive Department, kaya nga siya naging batas para dapat lahat ay maging pantay-pantay ang pagtrato. At automatic ito kasi nga naisa batas na. At walang nakalagay sa batas na kailangan ng referral ng politiko para ma-process ka ng malasakit center. Wala pong ganong nakalagay sa batas. Ginagago kayo. At huwag niyong gaguhin ang mga Pilipino. Lalo na yung mga hindi marunong magbasa. Kasi syempre, sino bang mas nag-a-avail ng serbisyo na ganito? Yung mga indigent, yung mga mahirap. Diba? Malamang karamihan sa kanila hindi nakapag-aral, hindi alam ang batas. Ginagago ninyo. Tang-ina kayo. Kayong mga mayayaman kayo, ikaw Romualdez, kung tang-ina ka. Nag-aral ka sa ibang bansa para gaguhin mo yung mga taong walang alam. Tang-ina ka. Hindi ako natatakot sa'yo. Binalaan ako sa'yo dati ni RJ Nieto. Pero hindi ako natatakot sa'yo, Martin. Putang ina ka. Who the hell are you? How did your family become rich? Ano? Ang linaw-linaw sa batas ng Malasakit Center Act na hindi requirement ang referral ng politiko para ma-process ang request ng isang nangangailangan sa Malasakit Center. Walang nakalagay na ganun sa batas, Martin. Mahiya ka sa balat mo. Kung meron ka pang hiya, ang ina ka. Sa kayang asawa mo. Patunayan nyo. Patunayan ninyo, ikaw, Yeda Marie, ng Tingog Party List, at ikaw, Martin Romualdez, patunayan ninyo sa mga Pilipino na nakalagay na merong requirement sa Malasakit Center Act na kailangan ng referral ng politiko na katulad ninyong dalawang hindot kayo para ma-process ng Malasakit Center. Meron? Nasaan? Wala akong makita. Baka may iba kayong nakikita. Hindi kayo kailangan. And politicians are not needed in the Malasakit Center Act. Kaya nga siya isinabatas kasi ito na yung dapat sa tao. Ito ay practice na nanggaling pa sa Davao 2001. Sa Davao nga lang ang tawag ay lingap para sa mahirap. Ngayon, ni-nationalize ito ni Senator Bongo nung siya ay naging senador at ginawa Malasakit Center Act. Tapos papasiklaban nyo kami na kailangan ng guaranteed letter ninyo ng politiko. Walang nakalagay na gano'n. Walang nakalagay na gano'n sa batas ng Malasakit Center Act. Okay? O ito namang ano? 'Di ba? Ito namang executive department nagpapagamit. Ba't hindi gagamitin? Kamag-anak yung presidente. Napakalinaw sa batas kung ano ang requirements ng Malasakit Center Act para sa mga nangangailangan. Bakit gusto nyong ipamuka sa mga mahihirap, kayo mga putang ina kayo, na kailangan nila kayo, na kailangan nila ng inyong letter, ng referral letter ninyo, para sila makapag-avail ng serbisyo ng gobyerno under the Malasakit Center Act na binayaran naman nila sa pamamagitan ng kanilang buwis. Anong klaseng pag-iisip yan, Martin Romualdez at Yeda Marie? Sige nga, diba edukado kayo? Kung edukado kayo, dapat i-educate nyo yung mga tao na hindi nila kailangan ng inyong referral para sila ay makapag-avail sa Malasakit Center Act ng serbisyo na para sa kanila kung totoong nangangailangan sila. Dapat ganun. Ganun ang matinong pag-iisip. Hindi yung ipamumukha ninyo sa mga mahihirap na kailangan nila kayo, putang ina kayong mag-asawa kayo ng referral ninyo or kung sino man Poncio Pilato para makapag-avail sila ng serbisyo ng gobyerno na binayaran ng taong bayan sa pamamagitan ng buwis na kanilang pinaghirapan sa kanilang pagtatrabaho. Hindi kayo makatao. Alam nyo kung ano kayo? Ganid sa kapangyarihan.
gustong-gusto ninyo na ang mga tao ay nananatiling mangmang dahil ang kamangmangan nila ay ang nagiging plataforma ninyo para kayo ay umangat sa kapangyarihan at para kayo ay patuloy na lumamon ng pinaghirapan ng taong bayan. Yan ang totohanan dyan. But di ba, ang dali-dali namang i-educate ang mga Pilipino. Sabihin niyo sa mga Pilipino, sa batas ng Malasakit Center Act, hindi kailangan ng referral ng politiko para makapag-avail ka ng serbisyo ng gobyerno kung ikaw ay nangangailangan. Gano'ng kahirap yan gawin, Yeda Marie? Ha? At ikaw, Martin Romualdez, gano'ng kahirap yan gawin? Na-educate yung mga tao. Sabihin sa kanila na hindi nila kailangan ng referral. Diba? Ngayon, kung may mga malasakit centers na nangangailangan ng referral ng politiko, dapat yun ay i-punish. Dahil hindi yan alinsunod sa batas ng Malasakit Center Act. Napakalinaw ng Malasakit Center Act, ng batas ng Malasakit Center Act. Walang requirement na referral from a politician. Walang ganong nakalagay. Huwag kayong mag-imbento para sa inyong interest. Diba? Anong tunay na nagmamalasakit? Yung sasabihin nyo sa mga tao na kailangan nila ng referral ninyo para makapag-avail sa Malasakit Center Act? O yung sasabihin ninyo yung mga tao na hindi nila kailangan ng referral ninyo para makapag-avail sila ng services sa Malasakit Center Act? At kung may Malasakit Center na nagre-require ng referral ng politiko, dapat isumbong sa inyo para yung mga Malasakit Center workers na yon ay maparusahan dahil hindi nila sinusunod ang batas. Sinong tunay na may mas malaki sa akin dun sa dalawang example ko? Kayo? Hindi kayo may malasakit? Ang gusto ninyo ay pamuka sa mga tao na kayo kailangan nila kayo. Hindi nila kayo kailangan. Ang kailangan nila ang ibigay ang para sa kanila na hindi kailangang umepal kayong mag-asawa o kung sino man politiko. Trabahador lang kayo ng gobyerno. Pinapasweldo lamang kayo ng taong bayan. Umakto kayo na isang public servant at hindi isang landlord o feudal lord na pinapamukha sa mga tao na ang tulong na ibinibigay ninyo sa kanila ay kailangan maging utang na loob nila sa inyo. Hindi ganon. Pinaghirapan ng taong bayan ang serbisyo ng gobyerno sa pamagitan ng buwis na ibinabayad nila sa napakahabang panahon na nagbabayad sila at nagtatrabaho para may pangbulsa kayong mga putang ina kayong ganit dyan. Balikan ninyo yung Malasakit Center Act, yung mga nakikinig sa akin. Diba? Kung kayo ay edukadong tao, tulungan nyo naman yung mga hindi gaanong mataas ang pinag-aralan. Dahil sila yung hindi nakakaintindi ng totoong proseso. At yung mga taong yon ay ang madalas na ginagamit ng mga politikong ito. Katulad ng ginagawa ng Tingog Party List. Kailangan daw ng guaranteed letter ng Tingog Party List? Saan nakalagay ito? Wala namang nakalagay na ganyan sa Malasakit Center Act. Na kailangan ng guaranteed letter ng politician. Nasaan? Ipakisampal sa pagmumukha ko. Diba?
basahin nyo uli ang Malasakit Center Act. Basahin niyo ang implementing rules and regulations ng Malasakit Center Act, kung anong mga requirements. Kung may nakita kayo dyan ng isa sa mga requirements, ay referral dapat ng isang politiko ng party list, I will apologize wholeheartedly to Martin Romualdez and Yeda Marie. Pero kung wala yan sa requirement ng batas, siguro naman may natitira pang hiya sa pagkatao ninyong mag-asawa para itigil na yung panloloko ninyo sa taong bayan. Dahil kung wala kayong hiya, I'm pretty sure yung karma ay dadaloy sa mga anak ninyo or sa mga apo ninyo. Grabe. Diyos mio. Talagang umikot talaga yung, alam mo yung talagang, naloka talaga ako yung sinabi ng sa page ng Tingo na kailangan daw, requirement daw ang guaranteed letter ng, guaranteed letter ng politiko, ng party list para maka-avail ng services ng Malasakit Center. Walang nakalagay ganyan. Wala yan sa implementing rules and regulations ng Malasakit Center. Wala yan sa batas. Gumawa kayo ng sarili ninyong proseso. Bakit kayo gumagawa ng sarili ninyong proseso? Hindi yan para sa tao. Hindi ba? Para yan sa inyo. Diyos mio. Ay, nako. So maraming salamat sa inyo at na nakikinig. Tandaan ninyo, yung kayong mga nakakaintindi ng English, ng batas, ipaliwanag ninyo sa taong bayan ang tunay na proseso ng Malasakit Center. Diba? Kung ano ang requirement ng Malasakit Center Act. Ipaliwanag ninyo yan. Diba? Dahil walang nakalagay sa implementing rules and regulations ng Malasakit Center Act na kailangan ng referral ng politiko. Kung may taong gumagawa ng ganyan, nilalabag nila ang batas. Ba't ka magdadagdag ng requirement na wala naman sa batas? Guaranteed letter mula sa Tingog party list. Bakit? So, galing sa politiko, galing sa congressman, kailangan walang nakalagay na ganun sa Sabi guaranteed letter, walang nakalagay na ganoon. Okay? Walang nakalagay na ganoon sa implementing rules and regulations ng Malasakit Center Act. Kaya wag nyo kaming pinaglololoko, di ba? So, pakapalan ng mukha. Gagawa tayo ng procedure sa Malasakit Center Act na wala sa batas. Para sa taong bayan ba yung additional procedures ninyo? Diba? Uulitin ko sa mga kapapanood pa lang. Wala pong requirement sa Malasakit Center Act, sa batas ng Malasakit Center Act, na kailangan mo ng referral or guaranteed letter mula sa isang congressman, kahit district congressman pa yan, kahit party list congressman pa yan, or mayor, or kahit sinong politiko. Wala pong nakalagay na ganyan na requirement sa Malasakit Center Act. Sa Malasakit Center Act po, kung kayo ay nangangailangan at magsasubmit lang kayo ng mga requirements na nandoon sa batas, katulad ng government ID, medical bill, etc., certificate of indigency, ganyan. Yun lamang ang requirement. Hindi po kailangan ng requirement ni congressman, ni mayor, ni senator, ni ganito. Walang ganon.
Dahil ang serbisyo po na ibinibigay ng gobyerno para sa mga nangangailangan through the Malasakit Center Act ay binayaran ninyo. Okay? Kaya ka nga nagbabayad ng buwis either sa iyong income tax o sa mga binibili mo sa pang-araw-araw mong buhay. Ito ay para hindi ibulsa ng mga politiko o para ipaskil nila yung pagmumukha nila kahit saan sa Pilipinas. Ikaw ay nagtatrabaho, nagbabayad ka ng buwis sa kahit saang aspeto ng buhay mo dahil nag-i-expect ka ng serbisyo mula sa gobyerno. Hindi po yan utang na loob. Yan po ay deserve ninyo dahil kayo ay nagbabayad ng buwis sa kahit anong aspeto ng buhay ninyo. Wala kayong utang na loob sa kahit sino sa kanila. Pera po ninyo yan. Ba't ka magpapasalamat sa isang congressman dahil hindi siya nagnakaw? Talaga namang dapat hindi siya magnanakaw, no? Ba't ka magpapasalamat sa isang government official na ginagawa niya yung trabaho niya? Binabayaran mo nga siya para gawin yung trabaho niya, di ba? Di ba? Nasaan sa requirement ng Malasakit Center Act na kailangan ng referral ng congressman? Asan? Huwag tayo mag-imbento ng procedure. Mambabatas kayo, hindi nyo ma-explain yung batas, kung ano nandun sa batas. Pinapaniwala ninyo yung mga mahihirap. Malamang mga mahihirap yan na malamang hindi masyado nakapag-aral, kaya nga mas nangangailangan eh. Pinapaniwala nyo sila na kailangan nila ng referral ninyo? Nasaan yan? Paano naging makatao yan? Pinaglololoko ninyo yung mga mahihirap. Dapat nga i-explain nyo sa mga mahihirap na hindi nila kailangan ng referral ninyo. No! Hindi yung pinapaliwanag sa mga tao ang nakalagay sa batas. Nakakahiya kayo. What kind of people are you? Gaano ba kahirap ipaliwanag sa mga tao kung ano nakalagay sa batas mismo ng Malasakit Center Act at sa implementing rules and regulations nito? Diba? Alam mo, dapat itong Malasakit Center Act, dapat sa Malasakit Center Act, magkaroon siya ng dedicated hotline. Alam niyo yung dedicated hotline? For complaints. Halimbawa, humingi ng requirement na hindi kailangan. Dapat may ganon eh. Dedicated dapat dyan sa Malasakit Center. Para makita yung mga abusado kaagad. Diba? Magawa nga ako niya. Sariling sika. Diba? Kasi yun lang yung nakalagay eh. No? Kasi grabe naman itong panggagancho ninyo sa taong bayan, putang ina. Ito, malinaw na panloloko. Hindi naman nawala ang Malasakit Center eh. Ba't mawawala yung Malasakit Center? Batas yan. Bakit mawawala lang yan kung na-repeal yung batas? Gumagawa kayo ng sarili ninyong mundo. Pinabalik nila yung dating nakaugalian. Kasi ang ginawa ng Malasakit Center, hindi mo na kailangan ng referral. Kahit sino, kasi nga ikaw, ganun kasi yung sistema sa Davao City eh. Lingap para sa mahirap. Pupunta ka lang doon, hindi mo kailangan ng referral ni Duterte, ni Konsehal, ni ganito. Pupunta ka doon kasi ito yung serbisyo para sa'yo. Ganun ang ginawa ng Malasakit Center. Hindi na kailangan ng politician. Okay?
Grabe. Grabe yung ginagawa ninyo. Diyos mio, hindi na kayo nahiya? Ang sinigurado ko sa inyo, Yeda, Madri at Martin, ang karma, kung hindi yan mararanasan ng mga anak ninyo ngayon, ng mga apo ninyo, I'm pretty sure sa ganid ninyong yan. Gaba. Yan ang sabi ko sa inyo. Kung hindi niya maranasan yan ngayon, mararanasan niya ng susunod na henerasyon ninyo. Kung makaligtas kayong mag-asawa sa karma, it will go to your children. If you're not yung children ninyo, the children of your children. Hay nako. Grabe yung panloloko ninyo. Okay? Basahin ninyo ang Malasakit Center Act, ang Implementing Rules and Regulations ito. I-google ninyo. Diyos ko, nagsa-social media kayo. At yung mga may alam, di ba? Kung may mga nangangailangan sa buhay nyo, ipaliwanag ninyo. Kasi, duty ninyo yan na meron kayong na naiintindihan ninyo ang English, ang batas ay paliwanag sa inyong mga fellow Filipinos. Di ba? Para hindi kayo ginagago ng mga politikong ito. Nag-i-bend pa ng procedure. Sige po, maraming salamat at magandang gabi.